Sa isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang lalaking matagal nang kilala ng mga tao. Ang pangalan niya ay Ricardo. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Noong bata pa siya, simple lamang ang kanilang buhay. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Kapag umuulan, may mga patak ng tubig na tumutulo sa bubong. Kapag tag-init naman, mainit sa loob ng bahay. Sanay si Ricardo sa ganitong buhay. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang tumulong sa kung anumang trabaho na maaari niyang gawin. Hindi siya mapili sa gawain. Ang mahalaga sa kanya ay may paraan upang makaipon at makatulong sa pamilya. Habang tumatagal, nagtrabaho siya sa isang maliit na tindahan ng materyales sa bayan. Doon siya natuto tungkol sa kahoy, pako, semento at bakal. Tahimik lang siyang nagmamasid at nag-aaral. Lumipas ang mga taon. Unti-unti siyang nakaipon. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon siya ng sariling maliit na hardware store. Hindi iyon agad lumaki. Pero dahil sa sipag at tiyaga, dumami ang bumibili. At pagkalipas ng maraming taon, si Ricardo na ang may pinakamalaking hardware sa bayan. Isang araw, bumili siya ng lupa sa pinakatuktok ng burol na tanaw ang buong baryo. May nagsabi sa kanya, "Maganda ang tanawin diyan." Ngumiti si Ricardo. "Mas maganda," sabi niya, "dahil makikita ng lahat kung gaano na ako kalayo." Hindi nagtipid si Ricardo sa pagpapatayo ng kanyang bagong bahay sa burol. Gusto niyang maging matibay ito. Gusto niyang maging maganda. At higit sa lahat, gusto niyang ito ang pinakamalaki sa buong baryo. Makapal ang mga pader na gawa sa semento. Malalaki ang bintana na gawa sa malinaw na salamin. Sa harap ay may matibay na bakal na gate. Sa gabi, maliwanag ang buong bahay. Mula sa ibaba ng baryo, kitang-kita ang mga ilaw nito. Para itong bituin na nakatayo sa tuktok ng burol. Hindi nagtagal, naging usap-usapan si Ricardo. Kapag may dumadaan sa palengke, may mga taong napapatingala sa burol. Nakita mo ba ang bahay ni Ricardo? Ang laki pala talaga. Minsan, may mga kapitbahay na umaakyat upang bumisita. Ipinapakita ni Ricardo ang malawak na tanawin mula sa kanyang terrace. Mula roon, makikita ang mga bahay sa ibaba. Mga maliit na bubong na magkakatabi. Tahimik siyang tumingin sa baryo. Pagkatapos ay mahina niyang nasabi, "Parang sa sarili lamang, ang liit pala ng lahat kapag nasa taas ka." At mula noon, lalo niyang nagustuhan ang pakiramdam ng nakatayo sa tuktok ng burol. Habang lumilipas ang mga buwan, may napansin ang mga tao sa baryo. Unti-unting nagbago si Ricardo. Dati, madalas siyang makita sa ibaba. Nakaupo sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Nakikisali sa kwentuhan ng mga kapitbahay habang umiinom ng kape. Minsan, siya pa ang unang tumatawa sa mga simpleng biro. Pero ngayon, bihira na siyang bumaba. Mas madalas siyang manatili sa kanyang bahay sa burol. Kapag pista sa baryo, hindi na siya sumasama sa sayawan sa plaza. Kapag may salo-salo ang mga kapitbahay, wala na siya roon. Sa gabi, makikita na lamang ang maliwanag na ilaw ng kanyang bahay sa tuktok ng burol. Isang araw, may matandang karpintero na umakyat upang bisitahin siya. Isa ito sa mga tumulong noon sa pagpapatayo ng bahay. Tahimik nitong tiningnan ang paligid. Ramdam ang malamig na hangin sa itaas. Pagkatapos, ay nagsabi ito ng marahan. "Malakas ang hangin dito kapag tag-ulan." Ngumiti si Ricardo at tinapik ang makapal na pader ng bahay. "Matibay ito," sabi niya. "Konkrit ang bahay ko." "Hindi yan basta-basta." Tumango ang matandang karpintero. Pagkatapos ay tahimik na tumingin muli sa burol na parang may alam na hindi na niya kailangang sabihin. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang panahon ng tag-ulan. Sa simula, mahina lamang ang ulan. Karaniwan lang ito sa baryo. Sanay na ang mga tao sa malamig na hangin at basang kalsada. Pero isang gabi, nagbago ang panahon. Biglang lumakas ang hangin. Unti-unting dumilim ang langit at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng hangin. Ang mga bubong ng bahay ay kumakalansing. Sa ibaba ng baryo,
Nagsara ng mga bintana ang mga pamilya. Naglapit-lapit sila sa loob ng bahay. May nagsindi ng kandila. May nagluto ng mainit na sabaw. May nagkwentuhan upang mawala ang kaba ng mga bata. Kahit malakas ang bagyo, may kasama ang bawat isa. Pero sa tuktok ng burol, ibang-iba ang nararanasan ni Ricardo. Doon unang humampas ang malakas na hangin. Hinampas nito ang malalaking bintana ng kanyang bahay. Kumalog ang salamin. Umingay ang bubong. Parang bawat hampas ng hangin ay mas mabigat kaysa sa nauna. Maya-maya, biglang nawalan ng kuryente ang buong baryo. Nagdilim ang paligid. Sa ibaba, nagsindi ng kandila ang mga tao. May nagtatawanan pa rin kahit walang ilaw. Pero sa taas ng burol, tahimik ang malaking bahay ni Ricardo. Walang boses, walang kasama. Sa unang pagkakataon mula nang tumira siya roon, naramdaman niya kung gaano kalakas ang hangin sa tuktok at kung gaano katahimik ang isang bahay na nakatayo mag-isa. Kinabukasan, dahan-dahang humina ang hangin. Unti-unting tumigil ang ulan. Lumabas si Ricardo sa pintuan ng kanyang bahay at tumingin sa paligid. Tahimik ang burol. Pero agad niyang napansin ang mga bakas ng bagyo. May mga bintana na nabasag ang salamin. May bahagi ng bubong na natanggal at nakalaylay. Ang ilaw sa bakal na gate ay hindi na gumagana. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang bumili ng materyales para maayos ang mga sira. Kaya naglakad siya pababa ng burol patungo sa baryo. Habang bumababa siya, napansin niya ang mga bahay sa ibaba. May ilang bubong na nawalan ng yero. May mga sanga ng puno na nakahiga sa gilid ng kalsada. Pero karamihan sa mga bahay ay buo pa rin. Magkakatabi ang mga ito. Magkakalapit. Parang magkakasama nilang hinarap ang lakas ng hangin. May mga kapitbahay na nagtutulungan maglinis ng paligid. May nag-aayos ng bubong ng iba. May nagbubuhat ng kahoy. Tahimik na tumigil si Ricardo sandali habang pinagmamasdan sila. At doon niya napansin ang isang bagay na matagal na niyang hindi iniisip. Ang mga bahay sa ibaba ay maaaring mas maliit. Pero hindi sila nag-iisa. Pagdating ni Ricardo sa maliit na tindahan sa baryo, tahimik siyang naupo sa isang bangko sa gilid. Hindi siya nagsalita. Pinagmamasdan lamang niya ang mga taong dumaraan. May mga kapitbahay na nagtutulungan pa rin mag-ayos ng bubong. May mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Parang nakalimutan na ang bagyong dumaan. Maya-maya, may isang kapitbahay na lumapit at nag-abot ng isang tasa ng mainit na kape. "Uminom ka muna," sabi nito. Tahimik na tinanggap ni Ricardo ang tasa. Matagal na niyang hindi nararanasan ang ganitong simpleng sandali. Ang umupo lang, makinig sa kwentuhan, at maramdaman na may mga taong nasa paligid. Walang nagtanong kung gaano kalaki ang bahay niya. Walang nagbanggit kung gaano siya kayaman. Tinanggap lang siya. Habang nakaupo siya roon, may isang bagay na malinaw niyang naunawaan. Hindi lahat ng mataas ay matatag. At minsan, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi galing sa taas ng kanyang kinatatayuan, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi niya. Minsan, kapag umaangat ang isang tao sa buhay, madali niyang makalimutan ang mga taong kasama niya noong siya ay nagsisimula pa lamang. Iniisip niya na ang taas ng kanyang narating ang siyang sukatan ng kanyang halaga. Pero ipinakita ng buhay ni Ricardo na hindi lahat ng mataas ay matatag. Ang bahay na nakatayo mag-isa sa tuktok ng burol ay mas madaling tamaan ng malakas na hangin. Habang ang mga bahay na magkakatabi sa ibaba ay mas matibay dahil may nagbabantay, may tumutulong at may nagmamalasakit sa isa't isa. Ganito rin ang buhay ng tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, sa dami ng pera, o sa taas ng kinatatayuan. Ito ay nasusukat sa kababaang loob at sa kakayahang manatiling malapit at mabuti sa kapwa. Dahil sa huli, ang taong may kasama ay mas matatag kaysa sa taong nakatayo mag-isa sa tuktok. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.